Kamusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang ASEAN Human Rights Declaration, o AHRD. Ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, ay isang organisasyon na binubuo ng 10 bansa sa Timog Silangang Asya, ang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, at Cambodia. Itinatag noong 8 ng Agosto, taong 1967, sa pamamagitan ng Bangkok Declaration, ang ASEAN ay naglalayong itaguyod ang kooperasyon at pakikipagtulungan sa pagitan ng mga bansang kasapi nito sa iba't ibang larangan, mula sa ekonomiya hanggang sa seguridad. Sa loob ng mahigit 5 dekada, naging mahalaga ang papel ng ASEAN sa pag-unlad ng rehiyon. Ang organisasyon ay nagsilbing plataporma para sa paglutas ng mga hidwaan, pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga bansa, at pagtataguyod ng kapayapaan at katatagan. Sa pamamagitan ng mga kasunduan at programa, nagtutulungan ang mga bansang kasapi sa pagpapaunlad ng kanilang mga ekonomiya, pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng kanilang mga mamamayan, at paglutas ng mga karaniwang problema tulad ng polusyon at pagbabago ng klima. Ang ASEAN ay nagtataguyod din ng pagkakaisa at pagtutulungan sa larangan ng kultura at edukasyon. Sa pamamagitan ng mga programa at inisyatibo, nagsusulong ang ASEAN ng pagpapalitan ng kaalaman at karanasan sa pagitan ng mga bansa na nagpapalakas sa pagkakaunawaan at pagpapahalaga sa kultura ng bawat isa. Sa kabila ng hamon na kinakaharap ng rehiyon, tulad ng mga hidwaan, at hindi pantay na pag-unlad, patuloy na nagsisikap ang ASEAN na maisakatuparan ang mga layunin nito. Ang organisasyon ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang kooperasyon at pakikipagtulungan sa pagitan ng mga bansang kasapi, at upang maisulong ang kapayapaan, katatagan, at kaunlaran sa buong Timog Silangang Asya. Ang pag-unawa sa kasaysayan at mga layunin ng ASEAN ay mahalaga upang lubos na maunawaan ang mga pangyayari at pag-unlad sa rehiyon. Ang ASEAN Human Rights Declaration. Kasaysayan, layunin, at kahalagahan. Ang ASEAN Human Rights Declaration o AHRD ay isang mahalagang dokumento na nagtatakda ng mga pamantayan para sa paggalang, pagprotekta, at pagsasakatuparan ng mga karapatang pantao sa loob ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ngunit, ano nga ba talaga ang AHRD? Kailan, at paano ito naitatag, at ano ang mga layunin nito? Ano ang ASEAN Human Rights Declaration o AHRD? Ang ASEAN Human Rights Declaration o AHRD ay isang deklarasyon, hindi isang legal na kasunduan, na may puwersa ng batas. Ito ay isang mahalagang political statement na nagsasaad ng isang pangako ng mga bansang kasapi sa ASEAN sa pagtataguyod ng mga karapatang pantao. Naglalaman ito ng isang komprehensibong hanay ng mga karapatang sibil, pampulitika, ekonomiko, sosyal, at kultural na naglalayong gabayan ang mga pamahalaan at iba pang mga stakeholder sa paggawa ng mga patakaran at programa na nagsusulong ng paggalang at proteksyon ng mga karapatang pantao. Kailan, at paano naitatag, ang ASEAN Human Rights Declaration? Pinagtibay ang AHRD noong 20 ng Nobyembre taong 2012 sa Jakarta, Indonesia, ng mga ministro ng ugnayang panlabas ng ASEAN. Ang paglikha nito ay bunga ng matagal na deliberasyon at talakayan sa loob ng ASEAN, na isinasaalang-alang ang magkakaibang pananaw at konteksto ng mga bansang kasapi. Ang proseso ay nagsimula sa mga inisyatibo na naglalayong palakasin ang mekanismo ng karapatang pantao sa loob ng ASEAN, na humahantong sa pagbuo at pag-aproba ng AHRD.
Ang pag-aproba nito ay minarkahan bilang isang mahalagang hakbang tungo sa pagsasama-sama ng mga pagsisikap sa pagtataguyod ng mga karapatang pantao. Ang mga layunin ng ASEAN Human Rights Declaration. Ang pangunahing layunin ng AHRD ay ang pagtataguyod at pagpapalaganap ng paggalang, pagprotekta, at pagsasakatuparan ng mga karapatang pantao para sa lahat ng mga tao sa rehiyon ng ASEAN. Nilalayon nitong magtakda ng gabay para sa mga pamahalaan at iba pang mga stakeholder sa paggawa ng mga patakaran at programa na nagsusulong ng mga karapatang pantao. Palakasin ang kooperasyon at pakikipagtulungan sa pagitan ng mga bansang kasapi ng ASEAN sa larangan ng karapatang pantao. Itaguyod ang isang kultura ng paggalang sa karapatang pantao sa rehiyon. Ang kahalagahan ng ASEAN Human Rights Declaration. Narito ang ilang pangunahing kahalagahan ng ASEAN Human Rights Declaration o AHRD. Pagtataguyod ng karapatang pantao. Nagbibigay ito ng isang karaniwang pamantayan para sa mga karapatang pantao sa ASEAN na nagpapakita ng pangako ng mga bansang miyembro sa paggalang at pagprotekta sa mga ito. Nagtataguyod ito ng mga karapatan ng lahat ng tao, kabilang ang mga kababaihan, bata, matatanda, mga taong may kapansanan, mga manggagawang migrante, at iba pang mga vulnerable group. Nagbibigay ito ng isang pundasyon para sa pakikipagtulungan sa pagitan ng mga bansang miyembro ng ASEAN sa pagtataguyod ng mga karapatang pantao. Pagpapalakas ng demokrasya at pagpapabuti ng pamamahala. Nagtataguyod ito ng mga prinsipyo ng demokrasya, panuntunan ng batas, at mabuting pamamahala na mahalaga para sa pag-unlad ng isang matatag at maunlad na rehiyon. Nagbibigay ito ng isang balangkas para sa pagresolba ng mga alitan at pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan sa isang mapayapang paraan. Pagpapabuti ng kalidad ng buhay. Tinutulungan nito ang mga tao sa ASEAN na makamit ang isang mas mahusay na kalidad ng buhay sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga karapatang pang-ekonomiya, sosyal, at kultural. Nagbibigay ito ng isang boses sa mga marginalized group at nagtataguyod ng kanilang mga karapatan. Ang AHRD ay isang mahalagang dokumento na nagpapakita ng pangako ng ASEAN sa pagtataguyod ng mga karapatang pantao. Bagamat hindi ito isang legal na kasunduan, nagsisilbi itong mahalagang gabay at pamantayan para sa pagsulong ng mga karapatang pantao sa rehiyon. Ang pag-unawa sa kasaysayan, layunin, at kahalagahan ng AHRD ay mahalaga para sa lahat ng stakeholder na nagnanais na itaguyod ang mga karapatang pantao sa ASEAN. Bagamat may mga pagkukulang ang AHRD, tulad ng kakulangan ng mekanismo para sa pagpapatupad at ang pagiging soft law, nananatiling mahalaga ang papel nito sa pagtataguyod ng mga karapatang pantao sa rehiyon. Ang patuloy na pagsisikap ng mga bansang miyembro ng ASEAN, mga organisasyon ng sibil na lipunan, at mga internasyonal na organisasyon ay mahalaga upang mapabuti ang AHRD at matiyak na ang mga karapatang pantao ay tunay na iginagalang at pinoprotektahan sa buong rehiyon. Ang kahalagahan ng pag-unawa sa AHRD sa kasalukuyang sitwasyon ng ASEAN. Ang ASEAN Human Rights Declaration o AHRD, bagamat hindi isang legal na kasunduan, ay mayroong malaking kahalagahan sa pag-unawa at pagsusulong ng mga karapatang pantao sa rehiyon ng ASEAN. Ang pag-aaral at pag-unawa nito ay lalong mahalaga sa konteksto ng kasalukuyang sitwasyon sa rehiyon, kung saan nakakaharap ang mga bansang kasapi sa iba't ibang larangan ng karapatang pantao. Bakit mahalagang pag-aralan ang AHRD? Pagtatakda ng pamantayan. Ang AHRD ay nagtatakda ng isang pamantayan para sa paggalang at proteksyon ng mga karapatang pantao sa rehiyon. Nagsisilbi itong gabay para sa mga pamahalaan, organisasyon at individual sa pagsusulong ng mga karapatang ito. Kahit wala itong puwersa ng batas, ang pag-iral nito ay nagbibigay ng isang moral at politikal na batayan para sa pagtugis ng mga karapatang pantao.
Pagsusulong ng pananagutan. Ang pag-unawa sa AHRD ay nagpapahintulot sa mga mamamayan na masuri ang pagtugon ng kanilang mga pamahalaan sa mga obligasyon nito sa larangan ng karapatang pantao. Nagbibigay ito ng mga patakaran at aksyon ng pamahalaan at para sa pagsasagawa ng pananagutan sa mga paglabag sa karapatang pantao. Pagpapalakas ng kooperasyon. Ang AHRD ay nagsusulong ng kooperasyon sa pagitan ng mga bansang kasapi ng ASEAN sa pagtataguyod ng mga karapatang pantao. Nagbibigay ito ng plataporma para sa pagbabahagi ng mga karanasan, pag-aaral ng mga pinakamahuhusay na kasanayan, at pagtutulungan sa paglutas ng mga hamon sa larangan ng karapatang pantao. Pagtataguyod ng kapayapaan at katatagan. Ang paggalang sa mga karapatang pantao ay mahalaga para sa pagtataguyod ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang AHRD ay naglalayong lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang mga karapatang pantao ay iginagalang at pinoprotektahan na nag-aambag sa isang mas mapayapa at matatag na ASEAN. Pagtugon sa kasalukuyang hamon. Sa kasalukuyang sitwasyon sa ASEAN, kinakaharap ng rehiyon ang iba't ibang hamon sa larangan ng karapatang pantao, tulad ng mga paglabag sa kalayaan sa pagpapahayag, pag-atake sa mga mamamahayag, at mga paglabag sa karapatang sibil at politikal. Ang pag-unawa sa AHRD ay nagbibigay ng isang mahalagang balangkas para sa pagtugon sa mga hamon na ito at para sa pagsulong ng paggalang sa mga karapatang pantao. Ang pag-aaral at pag-unawa sa AHRD ay hindi lamang isang akademikong pagsasanay, kundi isang mahalagang hakbang tungo sa pagtataguyod ng mga karapatang pantao sa ASEAN. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga prinsipyo at pamantayan ng AHRD, maaari nating mas mahusay na masuri ang kasalukuyang sitwasyon sa rehiyon at magtrabaho upang maisulong ang isang mas makatarungan at pantay na lipunan para sa lahat. Mga karapatang pantao na nakasaad sa AHRD. Mga karapatang pantao sa ASEAN Human Rights Declaration. Karapatang sibil at politikal. Ang AHRD ay nagpapahayag ng karamihan sa mga karapatang sibil at politikal na nakasaad sa Universal Declaration of Human Rights o UDHR. Kabilang dito ang karapatan sa buhay. Ang bawat tao ay may karapatan sa buhay at hindi dapat patayin nang walang sapat na dahilan. Ang karapatang ito ay dapat protektahan ng batas. Karapatan sa kalayaan at seguridad ng tao. Walang sinuman ang dapat na makulong nang walang proseso ng batas. Ang bawat tao ay may karapatan na hindi maaresto, ma-search, o makulong nang walang sapat na dahilan. Karapatan sa kalayaan mula sa pagkaalipin. Ang bawat tao ay may karapatan na hindi maging alipin at hindi dapat ibenta o i-trade. Karapatan sa kalayaan mula sa torture. Walang sinuman ang dapat na pahirapan o tretuhin ng malupit, di makatao o nakakahiya. Ang bawat tao ay may karapatan na hindi ma-torture o mamaltrato. Karapatan sa kalayaan sa paggalaw. Ang bawat tao ay may karapatan na maglakbay at manirahan sa loob ng kanilang bansa at umalis at bumalik sa kanilang bansa. Karapatan sa pagkuha ng asilo. Ang bawat tao ay may karapatan na humingi ng proteksyon sa ibang bansa. Karapatan sa ari-arian. Ang bawat tao ay may karapatang magkaroon ng ari-arian at hindi dapat mawala ito nang walang sapat na dahilan. Karapatan sa nasyonalidad. Ang bawat tao ay may karapatan na magkaroon ng nasyonalidad at hindi dapat mawala ito nang walang sapat na dahilan. Karapatan sa pamilya. Ang bawat tao ay may karapatan na magkaroon ng pamilya at ang pamilya ay dapat protektahan ng lipunan. Karapatan sa hustisya. Ang bawat tao ay may karapatan na magkaroon ng patas na paglilitis kung sila ay sinisingil ng krimen. Karapatan sa privacy. Ang bawat tao ay may karapatan na protektahan ang kanilang privacy, pamilya, tahanan, at komunikasyon. Karapatan sa kalayaan ng kaisipan, konsensya, at relihiyon. Ang bawat tao ay may karapatan na magkaroon ng sariling paniniwala at relihiyon.
karapatan sa kalayaan ng opinyon at ekspresyon. Ang bawat tao ay may karapatang ipahayag ang kanyang mga saloobin at paniniwala, opinyon at ideya. Kalayaan sa pagtitipon. Ang bawat tao ay may karapatang makipagtipon ng mapayapa. Karapatang bumoto. Ang mga mamamayan ay may karapatang bumoto sa mga halalan. Karapatan sa pakikilahok sa pamahalaan. Ang bawat mamamayan ay may karapatan na lumahok sa pamahalaan ng kanilang bansa. Karapatang pang-ekonomiko, panlipunan, at pangkultura. Ang AHRD ay kinikilala rin ang kahalagahan ng mga karapatang pang-ekonomiya, panlipunan, at kultural. Kasama rito ang karapatan sa trabaho. Ang bawat tao ay may karapatang magtrabaho at magkaroon ng patas na kondisyon sa trabaho. Karapatan sa pagbubuo ng unang grupo. Ang bawat tao ay may karapatan na mag-organisa ng mga unyon ng manggagawa. Karapatan sa karapat-dapat na pamantayan ng pamumuhay. Ang bawat tao ay may karapatan na magkaroon ng sapat na pagkain, damit, tirahan, pangangalagang medikal, at iba pang pangunahing pangangailangan. Karapatan sa kalusugan. Ang bawat tao ay may karapatang magkaroon ng pinakamataas na posibleng antas ng kalusugan. Karapatan sa edukasyon. Ang bawat tao ay may karapatang magkaroon ng edukasyon. Karapatan sa kultura. Ang bawat tao ay may karapatan na lumahok sa kultura ng kanilang komunidad. Karapatan sa pag-unlad. Ang bawat tao ay may karapatan na magkaroon ng pag-unlad, at ang pag-unlad ay dapat nakatuon sa pag-aalis ng kahirapan. Karapatan sa kapayapaan. Ang bawat tao ay may karapatan na mabuhay sa isang mapayapang lipunan. Mahalagang tandaan na ang AHRD ay mayroon ding mga pagkukulang. Kritikal ang ilan sa kakulangan nito ng malakas na mekanismo para sa pagpapatupad at ang posibilidad ng iba't ibang interpretasyon nito sa iba't ibang bansa sa rehiyon. Gayunpaman, nananatiling mahalaga ang deklarasyon bilang isang importanteng hakbang sa pagtataguyod ng mga karapatang pantao sa rehiyon ng ASEAN. Mga pangunahing prinsipyo ng AHRD. Ang ASEAN Human Rights Declaration ay nakabatay sa mga sumusunod na pangunahing prinsipyo. Paggalang sa dignidad ng tao. Ang lahat ng tao ay ipinanganak na malaya at pantay-pantay sa dignidad at karapatan. Ang bawat tao ay may karapatan na tretuhin ng may respeto at karangalan, anuman ang kanilang lahi, kasarian, edad, wika, relihiyon, o iba pang katangian. Ang paggalang sa dignidad ng tao ay ang pundasyon ng lahat ng karapatang pantao. Pagkapantay-pantay at hindi pagtatangi. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa harap ng batas at may karapatan sa pantay na pagtrato. Walang sinuman ang dapat na makaranas ng diskriminasyon dahil sa kanilang lahi, kasarian, edad, wika, relihiyon, o iba pang katangian. Ang pagkapantay-pantay ay nagbibigay diin sa pantay na pagkakataon para sa lahat. Universality, indivisibility, interdependence, and interrelatedness ng karapatang pantao. Ang lahat ng karapatang pantao ay universal, hindi mapaghihiwalay, at magkakaugnay. Ang bawat karapatang pantao ay mahalaga, at hindi maaaring ihiwalay mula sa iba. Ang pagkamit ng isang karapatang pantao ay nakakatulong sa pagkamit ng iba pang karapatang pantao. Pananagutan. Ang mga estado ay may pananagutan sa paggalang, pagprotekta, at pagtupad sa karapatang pantao. Ang mga estado ay dapat magkaroon ng mga mekanismo upang matiyak na ang mga karapatang pantao ay iginagalang at pinoprotektahan. Pakikilahok. Ang mga tao ay may karapatang lumahok sa mga desisyon na nakakaapekto sa kanilang buhay. Ang pakikilahok ay mahalaga para sa demokrasya at pananagutan. Ang mga prinsipyong ito ay nagsisilbing gabay sa pagsulong ng karapatang pantao sa rehiyon ng ASEAN. Ang pag-unawa at paglalapat ng mga prinsipyong ito ay mahalaga para sa pagkamit ng isang makatarungan at pantay na lipunan sa rehiyon. Mga mekanismo para sa pagpapatupad ng AHRD.
Ang pagpapatupad ng mga karapatan sa ASEAN Human Rights Declaration ay nangangailangan ng isang multifaceted na diskarte na sumasaklaw sa iba't ibang mekanismo at institusyon. Gayunpaman, napakaraming hamon ang kinakaharap sa pagsasakatuparan nito. Ang matagumpay na pagpapatupad ng ASEAN Human Rights Declaration ay nangangailangan ng isang matatag na pangako mula sa lahat ng mga bansang miyembro, isang malakas na rehiyonal na mekanismo, at ang aktibong pakikilahok ng lipunan sibil. Ang pagtugon sa mga hamon na ito ay mahalaga para sa pagkamit ng isang rehiyon na nagtataguyod ng karapatang pantao para sa lahat. Mga mekanismo para sa pagpapatupad. Pambansang antas. Ang bawat bansang miyembro ng ASEAN ay may pananagutan na isama ang mga prinsipyo ng deklarasyon sa kanilang mga batas at polisiya. Kailangan ng malakas na pambansang komisyon ng karapatang pantao na may kapangyarihan na mag-imbestiga, mag-monitor, at magrekomenda ng mga aksyon para sa pagprotekta at pagsulong ng mga karapatang pantao. Mahalaga rin ang pagsasanay sa mga opisyal ng gobyerno at mga tagapagtaguyod ng batas sa mga prinsipyo ng karapatang pantao. Rehiyonal na antas. Ang ASEAN ay dapat magtatag ng mas malakas na mekanismo para sa pagmonitor at pagsusuri ng sitwasyon ng karapatang pantao sa rehiyon. Maaaring ito ay sa anyo ng isang malayang rehiyonal na komisyon ng karapatang pantao, na may kapangyarihan na magsagawa ng mga investigasyon, at mag-isyu ng mga ulat. Ang pagpapalakas ng pakikipagtulungan, sa pagitan ng mga pambansang komisyon ng karapatang pantao, ay mahalaga rin. Pagsasangkot ng lipunan sibil. Ang aktibong pakikilahok ng mga organisasyon ng lipunan sibil, ay mahalaga sa pagmonitor, at pagtataguyod ng mga karapatang pantao. Kailangan ng isang bukas, at malayang espasyo, para sa lipunan sibil na makapagtrabaho, nang walang panghihimasok. Ang pagbibigay ng suporta sa mga organisasyon ng lipunan sibil, ay isang mahalagang hakbang. Edukasyon at kamalayang pampubliko. Ang pagpapalaganap ng kamalayan sa mga karapatang pantao, sa pamamagitan ng edukasyon, ay mahalaga upang maunawaan ng publiko, ang kanilang mga karapatan, at kung paano ito ipagtanggol. Ang pagsasama ng edukasyon sa karapatang pantao sa kurikulum ng paaralan ay isang hakbang upang makamit ito. Mga hamon at suliranin sa pagpapatupad ng AHRD. Mga hamon sa pagpapatupad. Ang pagpapatupad ng ASEAN Human Rights Declaration o AHRD ay nakaharap sa iba't ibang hamon sa iba't ibang bansa sa ASEAN. Narito ang ilan sa mga pangunahing hamon na kinakaharap ng deklarasyon. Kakulangan ng political will. Ang kakulangan ng political will, sa bahagi ng ilang mga bansang miyembro ng ASEAN, ay isang pangunahing hadlang sa pagpapatupad ng deklarasyon. Ang ilang mga gobyerno ay nag-aatubili na ibigay ang kapangyarihan sa mga independenteng institusyon ng karapatang pantao. Halimbawa nito, ang gobyerno ng Myanmar ay patuloy na nagpapakita ng kakulangan ng political will sa pagpapatupad ng mga karapatang pantao. Ang mga paglabag sa karapatang pantao, tulad ng pagpigil sa mga aktivista, pag-uusig sa mga minorya, at paggamit ng labis na puwersa ng mga awtoridad, ay patuloy na nangyayari. Ang gobyerno ng Cambodia ay nagpapakita rin ng kakulangan ng political will sa pagprotekta sa mga karapatang pantao. Ang mga paglabag sa kalayaan sa pagpapahayag, pagtitipon, at pag-oorganisa, ay patuloy na nangyayari. Ang mga kritiko ng gobyerno ay madalas na nahaharap sa pag-uusig. Paglabag sa karapatang pantao. Ang patuloy na paglabag sa karapatang pantao sa ilang mga bansa sa ASEAN, tulad ng pagpigil sa kalayaan sa pagpapahayag, pag-uusig sa mga aktivista, at paggamit ng labis na puwersa ng mga awtoridad, ay nagpapakita ng mga kahinaan sa mekanismo ng pagpapatupad. Ang Singapore ay may mahigpit na batas sa kalayaan sa pagpapahayag at pagtitipon. Ang mga kritiko ng gobyerno ay madalas na nahaharap sa pag-uusig at pagkulong. Ang mga organisasyon ng lipunan sibil ay may limitadong espasyo upang makapagtrabaho. Ang Vietnam ay mayroon ding mahigpit na batas sa kalayaan sa pagpapahayag. Ang mga aktivista at mamamahayag ay madalas na nahaharap sa pag-uusig at pagkulong dahil sa kanilang mga kritisismo sa gobyerno. Ang mga minorya sa Malaysia
tulad ng mga katutubo, at mga Muslim na hindi Malay, ay madalas na nahaharap sa diskriminasyon, at paglabag sa kanilang mga karapatan. Ang batas sa pag-aasawa at pagmamana, ay nagtataguyod ng diskriminasyon laban sa mga minorya. Ang mga minorya sa Indonesia, tulad ng mga Kristiyano sa Papua, ay madalas na nakakaranas ng karahasan, at diskriminasyon. Ang mga karapatan sa lupa ng mga katutubo, ay madalas na nilalabag. Kakulangan sa transparency, at accountability. Ang kakulangan ng transparency at accountability, sa mga proseso ng pagpapatupad, ay nagpapalala sa mga problema. Ang mga paglabag sa karapatang pantao, ay madalas na hindi napaparusahan, dahil sa kakulangan ng epektibong mga mekanismo, ng pananagutan. Ang mga paglabag sa karapatang pantao sa Thailand, at ang mga extrajudicial killings na nangyayari sa Pilipinas, ay madalas na hindi napaparusahan. Ang mga awtoridad, ay madalas na hindi nagsasagawa ng epektibong investigasyon, sa mga paglabag. Pagkakaiba-iba ng kultura, at paniniwala. Ang pagkakaiba-iba ng kultura at paniniwala, sa mga bansang miyembro ng ASEAN, ay nagdudulot ng mga hamon sa pagpapatupad, ng isang universal na pamantayan, ng karapatang pantao. Ang ilang mga kasanayan at tradisyon, ay maaaring salungat sa mga prinsipyo ng deklarasyon. Ang Brunei, ay nagpapatupad ng batas na nagpaparusa sa mga homosexual, na may kamatayan. Ang gobyerno ng Brunei, ay nagsasabi na ang batas na ito, ay batay sa cultural relativism, at hindi dapat pakialaman ng ibang bansa. Gaya rin sa Indonesia, may ilang mga batas sila, tulad ng batas laban sa blasphemia, na ginagamit sa pag-uusig sa mga taong nagpapahayag, ng kanilang mga paniniwala sa relihiyon. Ang gobyerno, ay nagsasabi na ang mga batas na ito, ay batay sa cultural relativism, at hindi dapat pakialaman ng ibang bansa. Kakulangan sa resources. Ang kakulangan ng mga resources, tulad ng pondo, at mga tauhan, ay nagpapahirap sa pagpapatupad ng deklarasyon. Ang mga pambansang komisyon ng karapatang pantao, ay kadalasang kulang sa pondo at tauhan, upang maisagawa ang kanilang mga tungkulin ng epektibo. Mga rekomendasyon, upang mapabuti ang pagpapatupad ng AHRD sa rehiyon. Upang mapabuti ang pagpapatupad ng AHRD, sa rehiyon ng ASEAN, narito ang ilang mga rekomendasyon. Malakas na mekanismo, sa pagpapatupad. Kailangan ng mas malakas na mekanismo, para sa pagsusuri, at pagtugon sa mga paglabag sa AHRD. Ito ay maaaring magsama ng isang malaya, at independenteng katawan, na may kapangyarihang mag-imbestiga, mag-usig, at magpataw ng mga parusa, sa mga lumalabag. Pagsasama ng AHRD, sa mga pambansang batas. Kailangang isama ang mga probisyon ng AHRD, sa mga pambansang batas, ng mga bansang kasapi sa ASEAN, upang matiyak ang pagpapatupad nito sa antas ng lokal. Pagpapalakas ng kapasidad, ng mga institusyon, ng karapatang pantao. Kailangan ng pagsasanay at pagpapaunlad, ng mga tauhan ng mga institusyon ng karapatang pantao, upang mas epektibo nilang maisagawa ang kanilang mga tungkulin. Pakikipagtulungan, sa mga organisasyon ng sibil na lipunan. Kailangan ng mas malapit na pakikipagtulungan, sa mga organisasyon ng sibil na lipunan, upang matiyak ang partisipasyon nila, sa pagpapatupad ng AHRD. Regular na pagsusuri, at pag-uulat. Kailangan ng regular na pagsusuri at pag-uulat, sa pagpapatupad ng AHRD, upang matiyak ang pagiging epektibo nito. Ang pagtataguyod ng karapatang pantao, ay isang kolektibong responsibilidad. Naway tayo ay maging aktibong tagapagtanggol, ng karapatang pantao. Magsalita laban sa kawalang ng katarungan, suportahan ang mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao, at ipaglaban ang pagpapatupad ng ASEAN Human Rights Declaration. Ang pagiging alerto at aktibo sa pagsusulong ng mga karapatang pantao, ay susi sa paglikha ng isang mas makatarungan, at pantay na lipunan para sa lahat. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.